sin. Ang soul winning ba ay good? Yes. But if we are not doing it, we are sinning against the Lord. So, kapag tayo ay nagbibigay ng excuse, marami tayong mga dahilan, di ba? Halimbawa, Saturday, pagod na ako. Okay? O kaya naman, pwede, kahit hindi naman kayo sumama, no? Pero mas maganda talaga Saturday ay church, church soul winning natin yan. Yun talaga yung schedule. Pero sa ibang mga araw, pwede kayo mag-schedule ng soul winning. Kahit mga 1 hour to 2 hours na soul winning. Okay? So, ano yung excuse natin? Ano yung ginagawa nating mga dahilan? Bakit hindi natin magawa? Ano ba yung excuse natin? Bakit tayo tahimik sa pagbahagi ng gospel? Okay? Bakit hanggang ngayon, ang gusto mo pa ring witnessan ay mga bata? Walang masama na mag-witness ng mga bata. Pag nag-witness tayo, walang pinipili. Amen? Pero kung matagal ka na mananampalataya at hanggang ngayon, puro bata pa rin ang gusto mong abutin, mag-level up naman tayo. Amen? Mag-abot ka din ng mga kabataan. Mag-abot ka din ng kasing edad mo. Pwede ka rin mag-abot ng mga matatanda. Baka natatakot tayo ay mas matanda sila sa akin. Baka sabihin nila sa akin, ay bata ka pa, marami ka pang kakaining bigas. Sabihin mo, pinapakuluan ko po yung bigas para makain ko po. Di ba? Lalo kang hindi makakapag-witness. Pag namiloso po ka. Marahil iniisip mo, bata pa ako nahihiya ako mag-witness. Yung iba naman, bagong mananampalataya pa lang ako, nahihirapan ako sa sasabihin ko. Pero alam nyo, kapag gusto talaga natin, magagawa ng paraan. Okay? Okay? At isa sa mga dapat mong gawin, kung ikay bagong mananampalataya, sumama ka sa isang marunong mag-witness. Sumama ka doon sa marunong. At obserbahan mo. Mag-observe ka lang. Prayer partner ka. Okay? Obserbahan mo, magbantay ka din, baka mamaya kakagatin na siya ng aso, di ba? Minsan, kasi nakafocus yung soul winner dun sa wini-witnessan. O kaya baka kakagatin na ng aso yung wini-witnessan, ikaw yung pipigil dun sa aso. O kaya naman minsan, pagkabata yung wini-witnessan, dumating yung nanay, kanina pa kita hinahanap, pipingutin na sana. Ma'am, dali lang po. Kinakausap lang siya, no? So, maraming excuses tayong ginagawa. Akala natin, okay lang ito. Akala natin good excuses yung ginagawa natin, pero walang good excuse kung ito ay pagsuway sa utos ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay pinahayo ng Panginoon, inutusan ng Panginoon na humayo at magsalita. Okay? Ang Great Commission ay walang exceptions dito. Pastor ka, member, full-time worker, Bible woman, kahit na volunteer. Alam niyo mga kapatid, ginagamit natin yung mga terms na volunteer, di ba? Full-time. Pero sa pag-soul winning, lahat tayo dyan. Dapat gumagawa. Amen? Amen? Ay, dyan naman sila, sister, ganito. Dyan naman si pastor. O anong gagawin mo? Sa iyong biyahe, sa iyong paglalakbay, at sa paghihintay mo bago ka kunin ng Panginoon, meron ka bang maisasama? Okay? Dapat meron naman tayong masama. Hello? Okay pa kayo? Naantok na yata ang iba Okay? At meron ka masama, hindi ka magliligtas. Pero pagka nag-share ka ng gospel at na-save yan, meron ka nang naakay sa Panginoon. Meron ka nang kasama patungo sa langit. Okay? So, ano yung ating excuse? Ito bang excuses natin ay papasa sa Panginoon? Okay? Minsan yung takot, gina-justify natin para hindi tayo soul winning. So ngayong hapon na ito, titignan natin mga kapatid, yung unang excuse ni Moses at kung paano sinagot ng Panginoon itong mga excuses na ito. Excuse number 1. Sabi ni Moses sa verse 11, chapter 3, verse 11, sabi niya, who am I? Hindi nakalimot si Moses kung sino siya. Okay? Pero sabi niya dito, sino ako? Para pumunta sa Egypt, kausapin si Pharaoh at palayain yung bayan ng Israel. Okay? Itong si Moses, meron siyang problem ng insignificance. Okay? So, kinonsider niya ang sarili niya na
ordinary lang siya. Alam mo, pag ligtas ka, you are, tingnan niyo sa sa 2 Peter. Open your Bibles to 2 Peter. Okay? 2 Peter. Tama ba ito? O 1 Peter? First Peter chapter 2 verse 9. Oh, First Peter chapter 2 verse 9. First Peter chapter 2 verse 9. Ito sabi dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. Royal. Pag sinabing royal, ano ba sa Tagalog yung royal? Hindi true orange. Okay? Royal. May kinalaman sa Maharlika. O yun, di ba? Pero ano? Pag naligtas ka na, you are a child of God. Yun yung point number 1 natin eh. You are now a child of God. At sabi dito, you are a royal priesthood. Tayo mga ligtas, priests. Okay? Lahat tayo, priest. Because we can go directly to God. Makakalapit tayo sa Diyos. Hindi mo kailangan ng isang tao na siya yung maglalapit sa iyo. Makakalapit ka na dahil si Jesus Christ ang ating mediator. Okay? So, we are a royal priesthood, an holy nation. Kaya nga sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. And then, ang sabi ng salita ng Diyos dito, a peculiar people. Ano ibig sabihin ng peculiar? Ibig sabihin niyan, ano? Special. Okay? You are a special people. Kakaiba tayo. Okay? Kakaiba. Yung iba tayo sa mga tao dito sa mundo. We are standing out. Why? Because tayo'y anak na ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, ye are the light of the world. Okay? Hindi natin alam kung nasan ang langit. Okay? But alam natin, merong third heaven eh. May first heaven, may second heaven, may third heaven. Pero sabi ng Panginoon sa atin, ye are the light of the world. Pag tinitignan ng Panginoon ang mundong ito, nakikita niya yung mga Kristiyano, liwanag. Oh, merong special. Sabi, Pastor, di ba special? Oh, yung ibang mga Kristiyano, parang Christmas light. Minsan may liwanag, minsan wala. Yung iba napundi na. Okay? Yung iba, solar. Okay? Pag may sikat ng araw, yun, gumagana. Okay? Kailangan ng battery. Pero mga kapatid, we are the light of the world. Kailangan magliwanag tayo. Every day. Amen? At huwag nating hayaan na, di ba, may mga lampara. Dati kasi, sino naabutan pa yung lampara? Ibig sabihin yan, alam nyo na yon. Okay? May mga edad na, marami ng experience. Okay? Yung mga lampara na yan, kailangan linisin yung salamin, di ba? Kasi nadudumihan eh. Kung madumi yan, at kahit magsindi ka, at madumi yung glass, magliliwanag ba? Hindi. Onti lang. Pero, iba yung liwanag kapag malinis yung salamin. Okay? May mga mananampalataya na madumi yung salamin. Kailangan linisin, kailangan nang mag-repent, kailangan nang mag-confess sa Panginoon, at humingi ng tulong sa Panginoon para magkaroon ng maayos na buhay, maayos na lakad sa Panginoon. We are a special, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Sapagkat nais ng Diyos na may mga tao na magagamit upang maging liwanag sa sanlibutan ito. Okay? That ye should show forth eh. Kaya nga tayo mga kapatid, we should show forth. Amen? Ano ibig sabihin ng show forth? Dapat pinapakita natin. Amen? Naunawaan niyo ba ito? Okay? Kailangan ko mag-tumbling-tumbling dito para magising yung iba. Show forth. Speak forth. We are not just to show forth that we are Christians. Hindi lang yan sa buhay natin. Mahalaga yan, yung buhay natin, nagpapakitang ligtas. Pero hindi lang yan. Dapat we are speaking forth. Amen? Sinasabi din natin na tayo Kristiyano. Kapag tinanong ka na,
Christian ka ba? Kasi minsan, pagka pumunta tayo sa isang lugar, nakita nila, nakabihis ka ng ganito, kaya may magtatanong sa'yo, Christian ka ba? Ay, oo, Christian ako. Ikaw? Hindi. Paano lang, alam ko lang yung mga Kristiyano, ganyan manamit, oh. Hindi ba? Hindi yung, Kristiyano ka pala. Okay? Ba't ganyan ka? Pero mga kapatid, we should show forth and we must speak forth, okay, the message of salvation. We should show forth the praises of Him who had called you out of darkness. Dati tayo nandun sa kadiliman, subalit tayo'y nandito na sa liwanag ng Panginoon. Marvelous light. So, yung excuse ni Moses na, who am I? Ang liit ng tingin niya sa sarili niya. Mga kapatid, you are special. You are a child of God. Okay? Itong si Moses, meron siyang education na natanggap sa Egypt. Okay? Hindi siya ordinary. Aral itong si Moses. Pero yun nga lang, di ba? Pag halimbawa, 40 years ka nandun sa desert, ang kasama mo lang yung mga tupa. Di ba? Talagang pag nagsalita ka, mauutal-utal ka na. Tapos pag uwi mo pa sa bahay, bubungangaan ka ni Sipora. Di ba? Talagang hindi ka na makapagsalita niyan. Di ba? Hindi ka na na-practice niyan sa pagsasalita. Sabi ni Moses, Lord, sino ba ako? Okay? Meron siyang mababang self-esteem. But itong kasagot, itong excuse ni Moses dito, sabi ng Panginoon sa verse 12, I will be with thee. Okay? Sino ba ako? Sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Pagligtas ka, kasama mo ang Diyos. Okay? Tandaan natin, bilang mga mananampalataya, mahalaga maunawaan nyo ito. Pag naligtas ka na, ikaw ay nagsisi sa maling kaparaanan ng kaligtasan, nagsisi ka sa kasalanan at sumampalataya ka na sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Anong sabi ng Bible? You are accepted in the beloved. You are loved by the Lord. You are accepted. Nasa pamilya ka na ng Diyos. Amen? Ang significance na natin ngayon, na kay Jesus Christ. Yung identity natin, na kay Jesus Christ. And we are witnesses of the Lord Jesus Christ. The moment na ikaw ay na-born again, isang beses lang yan. Isang beses ka lang na born sa world na ito. Okay? Sino dito, ipinanganak ka ng ilang beses? Pastor, reincarnation. Hindi totoo yung reincarnation na pagka masama ka ngayon, magiging ipis ka. Hindi totoo yun. As it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. After death. Okay? After ng physical death, yun na. Eternal, eternal sa heaven or sa hell. Pero, mga kapatid, okay? Ang kaligtasan, hindi nawawala. Okay? Kaya, kung naligtas ka na, you are born again. Amen? Okay? Hindi pwede yung born again and again. Hindi pwede yun. Hindi nawawala ang kaligtasan eh. Tapos tatanggapin mo ulit si Kristo. Hindi. Okay? You are born again. Isang beses kang pinanganak sa physical, isang beses ka din ipapanganak sa spiritual. Okay? Sabi ng Panginoon sa atin, Hebrews chapter 13, I will never leave thee nor forsake thee. Binibigyan tayo ng napakagandang pangako na ang Panginoon kasama natin, siya ang magpapalakas sa atin. Siya ang tutulong sa atin. He will strengthen us. He will enable us to win souls. Kaya kapag tinatamad ka na, Lord, bigyan niyo po ko ng kalakasan. Tulungan niyo po akong malabanan itong katamaran para makapag-witness. Di ba? Kasi yung katamaran talaga yung number 1 eh. Kaya sarap matulog. Okay? Pero, isipin mo na lang yung mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Excuse number 2. Punta tayo sa verse number 13. Okay pa kayo? 5 points to, 5 points. Okay? Ano oras na ba? Magpo-4 pa lang naman, no? Exodus chapter 3, verse 13. Ano sabi dito ni Moses? And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Ito yung excuse ni Moses. Sabi niya, anong pangalan ang dadalhin ko? Ano sasabihin ko na pangalan mo? Okay? Dito naman, ang problem paano ko gagawin ito? Kaninong authority?
Okay? So, feel dito ni Moses na wala siyang authority para pumunta kay Pharaoh. Okay? At kausapin si Pharaoh para palayain yung mga tao. Parang tayo din ngayon. Okay? Pakiramdam natin, nakakahiya naman. Wala kang lakas ng loob na sabihin sa mga tao. Pero mga kapatid, anong sabi sa verse number 14? And God said unto Moses, I am that I am. Yes. Alam ng mga tao yung pangalang Elohim. Okay? Pero sabi ng Panginoon, I am that I am. The ever-existing, one. Ang Diyos na nandyan na ng pasimula. Ang Diyos na naglalang ng lahat ng bagay. I am that I am. Sabi ng Panginoon, I am hath sent me unto you. O ba? Okay? Parang, commissioning ng Panginoon kay Moses. I am hath sent me. Pagdating dun sa Matthew chapter 28, ano sabi ng Panginoon dito? Okay? All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations. So mga kapatid, tayong mga Kristiyano, meron tayong mandato. May natanggap tayo na authority para i-preach ang gospel. Kaya pag lalabas tayo, meron tayong confidence. Kasama natin ang Panginoon at nandyan yung authority ng Panginoon para i-preach natin ang gospel. Kaya wala tayong dahilan para mahiya. Hello? Okay? Pag meron kang daladalang sulat, nandun yung pirma ng Pangulo. Di ba? Andun yung dry seal ng Office of the President. Tapos may mensahe ka. Hindi ba may confidence ka nun na daladala? Okay? Isipin mo ba naman, ang excuse letter mo, halimbawa, nagkasakit ka, tapos ang excuse letter mo galing sa Office of the President, hindi ka mahihiyang magbigay nun. Kahit na mali yung spelling mo ng diarrhea. Di ba? Di ba? May isang estudyante, sabi niya, sulat. Excuse letter kasi absent siya. Sorry ma'am, I was not able to go to school yesterday. I have diarrhea. Hindi niya alam spelling ng diarrhea. Nilagay na lang niya LBM. Mas madali nga na mga, ma-spell, Okay? Pero pag meron kang mensahe para sa isang tao at nandun yung seal, andun yung authority, andun yung pirma ng president, may confidence ka. Okay? At tayo, pag lalabas tayo, andyan ang Panginoon yung authority to preach the gospel. Amen? Walang reason para mahiya tayo. Walang reason para matakot. Why? We are bringing the message of hope at kasama natin ang Panginoon. Nasa kanyang authority, yung message niya ang daladala natin. Amen? Yung message niya ang dala natin. Huwag tayong mahiya. Okay pa kayo? Okay? Meron tayong authority mula sa Bible para i-preach ang gospel. Meron tayong authority to baptize people biblically. Alam nyo, last Friday, dun sa Bible study natin sa Pasinaya, nung tinuro natin yung baptism doon, maraming na-encourage. Maraming sabi nila, kailan po magpapabaptize ulit? Kailan may baptism? Okay? So pag-pray lang natin yung mga mananampalataya sa Pasinaya Phase 4. Okay? Interesado sila kahit yung mga bata. Sabi nga ng mga bata, pwede po ngayon. Okay? Sabi ko, sige, doon sa Sapa. Malapit yung bahay nila, Brother Ricky, nila Tatay Ruben, doon sa Sapa eh. Pero sila ay excited na sumunod sa tubig ng bautismo. Okay? Kaya kung sino man dito, alam mo, na-save ka, pero hindi ka pa nagpapabaptize, magpabaptize ka na. From the Bible, we have the authority to baptize. And we have the authority to disciple people, to teach people how to follow the Lord Jesus Christ. Ang authority natin, ito'y ine-exercise in the power of the Holy Spirit and through the Word of God. Yan yung authority natin eh. Okay? Kaya wala tayong dapat ikahiya. Huwag kang mahiya. May authority ka mula sa Panginoon. Wag lang natin gamitin, wag lang tayo maging mayabang, ha? Okay? May authority ako to, ha? Hampas ko sa ito. Hindi, wag ganun, ha? Wag kang maging mayabang. Okay? May confidence lang, hindi proud. Amen? Okay? Now, punta tayo dun sa excuse number 3. Excuse number 3 ni Moses.
chapter 4, verse 1. Sabi dito ni Moses, and Moses answered and said, but behold, pangatlong rason na naman, ayaw talaga niya sumunod eh. Ayaw mo talaga mag-soul winning? Ito, may rason na naman. Behold, they will not believe me. Isipin mo to? Siya ay kinomission na ng Panginoon, pero sabi niya, hindi sila maniniwala sa akin. Nor hearken unto my voice. Hindi sila makikinig sa akin. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. So mga kapatid, ano pinapakita sa atin dito? Okay? You are a child of God, but you are also commissioned to preach, and you must carry the message wherever you go. Yan yung point number 2 and 3 natin eh. Okay? Yung point number 2, you are commissioned to preach. Okay? Tignan natin yung excuse number 3. Sabi niya, they will not believe me. Hindi ako kapanay-paniwala. Ang iniisip ni Moses, walang makikinig, walang maniniwala sa kanya. At kakaiba yung pagtugon ng Panginoon sa excuse ni Moses. Makikita natin dito sa verse number 2. Sabi ng Panginoon, what is that in thine hand? Sabi ng Panginoon kay Moses, ano yung nandyan sa kamay mo? Ano nasa kamay mo ngayon? Tumbler? Ballpen? Iba, cellphone. Okay? What is that in thine hand? Sabi niya, a rod. Okay? Sabi ni Moses, di sila makikinig sa akin. Pero ang mga Israelita, ano kasi ito mga Israelita eh? They are looking for miracles. Okay? Sabi ng Panginoon, anong nasa kamay mo? Rod. Sabi niya, sige, ihagis mo yan dun sa sahig, sa lupa. Nung hinagis ni Moses, naging ahas. Aba? Miracle. Sabi ng Panginoon, sige, kunin mo. Bira, no? Ahas, hahawakan mo yung buntot. Okay? Pagkahawak ng ahas, saan mo dapat hawakan? Sa buntot, sa ulo. Sa buntot ba? Parang sa ulo ata no? Para diretso kagat. Di ba? Sabi, hawakan mo sa buntot. Naging rod ulit. Tapos, si Moses, pinagawa ng Panginoon sa kanya, pinapasok yung kanyang kamay doon sa kanyang loob ng damit. Paglabas, may leprosy na yung kamay niya. Tapos pinapasok ulit, nawala yung leprosy. Merong binigay, merong mensahe ang Panginoon. Ano yung mensahe ng Panginoon dito? Okay? Nasa kanya ang power. Nasa kanya ang authority. Sundin lang natin yung pinapagawa niya. Amen? Okay? So, binigyan si Moses ng rod na naging serpent. Binigyan siya ng hand na naging leprous pero gumaling din. Now, sa ating panahon ngayon, God has given us the sword of the Spirit, the Word of God. Amen? Okay? And binigyan din tayo ng testimony. Upang yung testimony natin ang maka-influence sa mga tao para sila ay makakilala sa Panginoon. Kaya ingatan natin ang testimony natin. Amen? Of course, ang Word of God, ito ay walang mali. Okay? Inerrant, infallible. Okay? Itong salita ng Diyos, ito ay yung preserved, inspired, and preserved Word of God. Amen? Kung ano yung binigay ng Diyos, preserve niya. Amen? Okay? Pero hindi tayo naniniwala doon sa double inspiration. Pastor, ano yun? Na yung mga translators ng King James Bible ay na-inspire ulit. Hindi tayo naniniwala dyan. Huwag niyong paniwalaan yung mga nagtuturo na na-inspire yung mga King James Bible translators ni King James. Okay? Naniniwala tayo. The originals inspired. And na-preserve yung inspired at na-preserve yan sa pamamagitan ng translation into the English language. Amen? Okay? Yan ang ating stand pagdating sa inspiration and preservation ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi preserve ng Panginoon kung ano yung binigay niyang salita, wala tayong authority. Pero maliwanag, meron tayong authority. The Bible is our authority because we know this is the Word of God. Convinced ba tayo na Word of God to? Okay? Are we convinced? So if we're really convinced na Word of God ito, basahin natin, paniwalaan natin, isabuhay natin. Amen? Huwag nyo lang gawing display sa bahay.
Amen? Okay? Kung sino yung makatapos ng Bible reading guide to the year. Pag nabasa mo ang Bible, ano to maging honest na lang kayo. Kung sino makatapos ng Bible reading through the year, bibigyan ko kayo ng Bible. Parang ganitong Bible, leather. Okay? Simulan mo na. Simulan mo na magbasa. Okay? So we have the Word of God. And we have the power of the Holy Spirit. Hindi para gumawa tayo ng miracles. Alam nyo, ang miracle na nais nating makita ngayon is ma-save yung tao. That is the greatest miracle na makikita natin kapag yung tao na ito na dinala natin sa Panginoon, sineran natin ng gospel, magpo-profess siya, sumampalataya ako sa Panginoon. Miracle yan. Makita nating mabago yung buhay. That is a miracle. Amen? Miracle. So, yan yung pang-apat, yung pangatlong excuse ni Moses, hindi ako paniwala. Pero sabi ng Panginoon, you are commissioned to preach. You must carry the message wherever you go. Okay? So, tapos na tayo sa tatlong excuses. Excuse number 4 na tayo. Tignan nyo sa chapter 4, verse 10. Ano sabi dyan? And Moses said unto the Lord, Oh, my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Okay? Sabi niya, hindi ako magaling magsalita. Pero anong sagot ng Panginoon? Who hath made man's mouth? Sinong gumawa ng bibig? Go and I will be with thy mouth. Sige, humayo ka lang. Sasamahan kita. And teach thee what thou shalt say. Alam nyo, meron tayong mga limitasyon. Di ba? Naniniwala kayo may limitasyon tayo? Yes. Meron tayong physical limitations, may natural limitations, may mga weaknesses tayo. Pero hindi dapat hadlang yan para tayo maglingkod sa Panginoon. Hindi hadlang para tayo ay mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Okay? Dahil nga, sabi ni Paul, ba? By the grace of God, when I am weak, then am I strong. Yes, we are weak, but by the grace of God, mas strengthen tayo ng Panginoon. Amen? Okay? Meron tayong mga weaknesses, but wag nating hayaan na yung weaknesses natin ang maging dahilan para magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon. Because we must carry the message wherever we go. Amen? At meron tayo, number 4, we have a constant companion. Sabi nga ng Panginoon, I will be with thy mouth. Okay? Kaya nga, nahihiya ka ngayon. Mag-witness ka, na mahihiya ka magbigay ng gospel tracts. Okay? Huwag mong hayaan na yan ang pumigil sa iyo. Okay? Ma-overcome mo yan sa tulong ng Panginoon. Excuse number 5. Malapit na tayo matapos. Ano yung excuse number 5 ni Moses? Chapter 4, verse 13. Ito sabi niya. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Sabi niya, Lord, here am I, send him. Yun ang sabi ni Moses dito. Pag pinara-praise mo, Lord, andito ako, magpadala ka na lang ng iba. Diba? Iba na lang, Lord. Okay? Ayoko talaga eh. Diba? Hindi mo kaya, hindi, ayaw mo. Pero ano sabi ng Panginoon dito? Okay? Unwillingness na ito eh. Kaya ito yung last excuse ni Moses. And then ano sabi ng Panginoon? Verse 14, And the anger of the Lord was kindled against Moses. Okay? Isipin nyo, kung paano makipag-deal ang Panginoon, ang haba ng pasensya ng Panginoon eh. Pero sabi dito, the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well, and also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart, and thou shalt speak unto him, and put words in his mouth, and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do. Anong pinapakita sa atin dito, mga kapatid? Merong unwillingness si Moses, pero sabi ng Panginoon, o sige, yung kapatid mong si Aaron, siya ang sasama sa iyo. Okay? Kung tayo ay hindi willing, kung hindi tayo willing, mga kapatid,
gagamit ng Panginoon ng ibang tao. Pero ma-miss natin yung blessing na tayo ay maging channel of blessing. Siya yung may reward, tayo. Wala. Na-miss yung blessing na maging pagpapala tayo at magamit tayo ng Panginoon para maakay itong mga tao sa Panginoong Hesukristo. Alam nyo ba, guys, sa isang church, 12% lang ng mga members ang gumagawa ng 80% na trabaho ng soul winning. Ilan tayo? Ilan ang mga members ng church? 70 to 80 plus. Ilan ang sumasama sa soul winning? Okay? Kakaunti lang. Okay? Statistics yan, ha? Pero baka dito sa atin, mas mababa pa yan. Okay? Ganyan na sinasabi ng ibang mga members. Lord, okay? Here am I, send another person. Iba na lang, Panginoon, ang pahayuin mo. Okay? Marami na ginagawa ang iba. Okay? Ginagawa na nung iba. Ikaw na walang ginagawa. Ano yung tugon mo sa Panginoon? Okay? So, binigyan ng solusyon ng Panginoon. O sige, andyan yung kapatid mo. Okay? Yung problema na ginawa ni Moses, may solusyon ang Panginoon. Okay? So, meron siyang kasama. Kaya nga, yung point number 5 natin ito. You have co-laborers in bringing people to Jesus Christ. So, number 4, you have a constant companion. Ang Panginoon yan. He will be with thy mouth. Pero meron din tayong mga co-laborers, kapwa mananampalataya natin sa Bethel Baptist Church, na sila ang makakasama natin para mag-abot ng mga tao para sa Panginoon. Okay? So kasama ni Moses si Aaron doon sa Egypt. Kasama ni Moses si Aaron doon sa wilderness. At tayo mga kapatid, meron din tayong ganitong experience, no? Okay? Pagdating sa soul winning. Baka ngayong oras ito eh. Itong Sinai experience ni Moses, kinakausap ka ng Panginoon ngayon pero gumagawa ka ng excuse. Sabihin mo, hindi ko alam sasabihin ko, na mahiyain ako, may limitasyon ako, ayoko Panginoon. Okay? So, may pinapagawa ang Panginoon eh. Okay? Pero ang Panginoon, hindi siya susuko dahil nais niya na sundin mo ang kalooban niya sa buhay mo. Hello? We are saved not to be silent, but to open our mouths para malaman ng mga tao ang mensahe ng kaligtasan. Hello? Okay? Nakausap ka ng Panginoon ngayon. Ang tagal mo nang mananampalataya, ni hindi ka pa nakapag-share sa kapatid mo. O baka naman yung testimony mo, kaya hindi makapag-witness sa kapatid mo, hindi maganda yung testimony sa kapatid. Pero nais ng Panginoon na maabot yung kapatid mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo, kaklase, kapitbahay, lahat ng mga tao sa iyong paligid, nais ng Panginoon na ma-sharean natin. At hindi siya titigil hanggat hindi tayo sumusunod. Amen? Bakit? They need to be saved. Kailangan nilang maligtas. Kailangan nilang makakilala sa Panginoon. At naniniwala ako, magagamit din tayo ng Panginoon mightily. Okay? Kung sasabihin natin sa Panginoon, yes, Lord, susunod po ako. Huwag na tayong gumawa ng excuses. Huwag na tayong mag-justify ng excuses natin. Okay? Sumunod lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo matakot mag-soul winning. Bakit? You are a child of God. You are commissioned to preach. Number 3, you must carry the message wherever you go. May mensahe tayo eh. Yung gospel ng Panginoon. Meron tayong Holy Spirit. We have a constant companion. And meron tayong co-laborers. May partners tayo. Every Saturday, pag nag-soul winning tayo, may mga partners eh. Di ba? Okay? Mga lalaki, magkakapartner. Yung mga kababaihan, magkakapartner. Okay? So meron tayong partners pagdating sa soul winning. Meron tayong gospel tract. Amen? Paglalabas kayo, magdala kayong gospel tract. Magdala kayo ng Bible. Oh, parang tulog na yata kayo. Okay? Magdala kayo, pag nag-soul winning, magdala kayo ng gospel tract at Bible.
Huwag niyo kalimutan yan. Minsan pagka nagso-soul winning, asan yung gospel tract mo? Wala po. Asan yung Bible mo? Wala po. Anong gagawin mo? Bibili po sa bakery. Bibili ako ng isaw. Di ba? Hindi soul winning yon. Ha? Soul eating yon. Ha? Strolling yon, hindi soul winning. Kaya pag sumama ka ng soul winning, magdala ka ng tracts, magdala ka ng Bible, be ready to share the gospel. Amen? Pastor, bago pa lang ako, just be ready. Dahil baka mabigyan ka ng pagkakataong magbahagi ng mensahe ng kaligtasan. Bakit? Makakapag-share ka. Alam mo yung nangyari sa'yo. Alam mo yung kaligtasan. Alam mo paano ka naligtas. Alam ba natin paano tayo naligtas? Alam ba natin yung mga Bible verses, yung mga truths mula sa salita ng Diyos? Kaya tayo naligtas ng Panginoon. Alam natin. Then yun ang i-share mo. May ma-share ka because nandun na eh. Okay? Sabi nga nila, sabi ng isang pastor, ang soul winning ay parang isang pulube na sinasabi niya sa ibang pulube kung saan makakakuha ng tinapay. Dalhin lang natin ang tinapay ng buhay sa mga tao. Amen? Okay? Bilang mga soul winner, meron tayong gospel tracts. Andiyan yung gospel tract natin na bakit buhay ka pa. Andiyan andiyan yung tracts natin na ang 10 utos ng Diyos. Okay? Ano mang gospel tract yung dala mo? Ibigay mo. Be ready. No more excuses. Amen? No more excuses. Let us share the gospel.